place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an Kamusta mga boss? Welcome po muli sa aking channel, January 11 Vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag po kalimutan mag-like and subscribe. At follow na rin sa aking Facebook account. So ayun, mag-unboxing tayo ngayon sa ating bagong drone. Ito ay ang DJI Mini 4K. So umpisa natin magbukas ng ating drone. At alamin natin kung ano yung malaman at magkano yung halaga nito ng drone na to. Ang drone na to ay isa ito sa pinakamura para sa mga beginners na gumagamit ng drone. So tara, buksan na natin para malaman natin ano yung laman sa loob ng box na to. DJI Mini 4K. DJI Mini 4K. Ang halaga nito ng drone na ito ay 27,390. Dahil siya isang Fly More combo. Bundle Fly More. Yung timbang niya ay 249. Yung standard nito nasa 17,000 plus. Ito kasi kaya tinatawag na Fly More combo, may kasama ng charging hub, batteries, tapos mga extra na propeller. So, yung drone na to, para lang to sa mga beginners na nag-umpisa pa lang na mag-vlog gumamit ng drone. Kaya ito yung sa napili ko na DJI Mini 4K na baguhan din na tulad ko. Ito yung naisipan kong bilhin. Kaysa naman doon tayo sa may presyo na at mahal tapos masisira agad, sayang din naman. Kaya ito, tara, buksan na natin to lahat para makita natin yung laman, yung nasa loob. So tara. So ito yung nasa loob ng box, meron na siyang bag. Kailangan di mawala yung code na nandito sa loob ng box kasi yun yung parang madali tayo mag-install ng app sa ating mobile phone. Dito i-scan lang natin para mabilis tayo makapag-install ng mobile app ng DJI. So ito yung drone bag niya. Dito yung malalaman ng mga unit ng drone, mga extra niya, battery, mga propeller, mga freebies niya. Andito lahat. So ito yung isang baterya. Ito yung ilalagay natin sa drone mamaya. Tapos ito yung extra niyang dalawa. Tapos ito naman yung RC niya. Ito yung remote controller niya sa drone natin. Yan. Dahil tatak. DJI. Tapos dito na rin yung yung cord niya para para i-connect dun sa mobile phones. Yan, tapos yung joystick niya dito sa ilalim. Di rin siya basta-basta mahuhulog kasi talagang naka-fix siya dito. Yan, para mapagana natin siya, i-scroll lang natin siya dito. I-scroll lang natin ng maayos para di siya mahulog. Tapos kung di na kailangan gamitin tapos na gamitin, lagay natin ulit dito siya sa gilid. Ito yung pinakalagayan niya. Tapos press lang natin para mag-lock. So naka-charge naman to ng konti. I-try natin kung gumagana siya.
Yan, check natin kung gumagana. One press, tapos long press. Yung nakita natin, gumagalaw yung ilaw. Sabihin, gumagana siya. Tapos next naman, kung ano na, kung drone na mismo, yung ipapakita ko sa inyo. Yan. Yan, ito yung drone niya. Yan, mayroon pa siyang propeller guard para hindi maipit o masira o saan mapupunta yung propeller niya para di masira yung pinakapakpak niya. So, bubuksan natin to para ma-check natin kung gumagana rin. Ito yung propeller guard niya, kailangan di rin siyang mawala para pag di nagagamitin, ito yung panlock natin sa propeller. Yan ba, subukan natin tong yung drone kung gumagana. Yan. Wala pa tong wala pa siyang baterya, lalagyan pa natin. Tapos dito na rin yung lagayan ng memory card niya. Lalagyan din natin ng memory card to para ma-save yung mga videos na pagpapalipad natin, makita natin dito para ma-edit o ma-transfer na rin. Ito yung guard ng guard ng gimbal niya para di siya matamaan dahil napaka-stilan yung lens niya dito sa ating camera kasi mabilis siyang masira. So yun, lalagyan na natin ng baterya para ma-check natin kung gumagana ba to. Ito yung lagayan ng baterya niya sa ilalim. Yan, tapos dito na rin memory card niya. Tapos pwede rin dito mag-direct charging. So try natin lagyan ng ng baterya, tapos check natin kung gumagana. Ito yung baterya niya. Hindi man to siya totally full charge pero may laman naman to. Yan, ilalagay na natin. And then, siyempre, kailangan i-secure natin na nakatakip siya. Tapos ganun ulit, dito, ito yung switch niya. Isang press, tapos long press. Ayun, nakita naman natin na gumagana siya. Yan. Yan. Tapos yan, umiilaw siya. Sabihin, gumagana siya. Yan. Yan yung gimbal niya, gumagalaw din. Yung gumagana siya. Ayan. Tapos, meron pa siyang mga ito yung sa memory card niya. Tapos, ito na yung mga sticker. Tapos, yung niya, yung guide niya. Tapos, ito yung mga code. Yan. Tapos ito yung niya, RC, remote control niya. Ito yung drone. Ngayon, try nating i-connect to sa cellphone. Tapos, try nating panda rin. Wait, paikutin lang natin itong propeller kasi masigip dito. Di natin siya mapapalipad. Yung pagpanda rin ng drone o magpapalipad, kailangan muna natin i-calibrate yung drone o yung gimbal niya para ma-update siya kung saang lugar siya at iwas na rin sa sa maaaring disgrasya niya o sa aling paglipad niya. So pag-calibrate, isundin lang natin yung instruction yung nasa lumalabas sa kanyang calibration compass. So i-start natin.
So okay na yung ano niya, calibration niya. So sa sunod, paikutin natin, try nating paikot. Din lang natin mapalipad. Paikutin lang natin yung propeller para makita natin kung gumagana yung ano, yung drone. Andalin natin ngayon yung ating drone. Paikutin lang natin yung propeller, di natin mapapalipad kasi masikip, baka madali yung ating drone bago pa. So pakita ko lang sa inyo na umaandar yung ating drone at iikot siya. Tsaka may na rin yung satellite signal dito sa loob. Kailangan kasi talaga nasa open area siya. So iwas discretion na rin. So ipapakita ko lang sa inyo na umaandar tong ating drone. So ito, simulan na natin. Ito, paandarin natin. Long press lang tong RC natin para mapa-andar natin yung drone. So start na tayo. Ayun guys, nakita nyo, umaandar siya. So yun, pinaandar lang natin. Hindi natin pinalipad. Kasi masikip. Tapos yun, pinatay na natin. So yun guys, maraming salamat. Yun lang yung ating vlog sa ngayon. Sa sunod, papakita ko na yung mga paglipad niya, sa mga videos niya na nasa ere. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Salamat. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument?